Hello mga ka-Andrep, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Tuloy-tuloy na po tayo. Sa mga bago pa lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick na lang po ang subscribe button. At huwag nyo na rin pong kalimutan ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating i-upload na video. So katatapos ko lang po in-upload ang ating video about sa pag-apply sa mga new na mga mag-a-apply ng mga business permits. Yung bago ka pa lang kukuha ng business permits. At nga pala maraming nag-message sa akin natatakot na kumuha ng business permits yung mga baguhan pa lang kasi baka malaki ang bayaran nila. So nagbe-base lang naman po 'yon doon sa capital, sa structure ng inyong building. Tapos wag po kayo matakot kasi usually pag new naman maliit lang po ang binabayaran. So mas maganda na kasi nagagamit natin ang ating mga business permits, yan ang pinakabala natin sa mga loans, sa lahat ng mga kailangan natin ng mga documents. Pag self-employed, usually talaga business permits ang hinahanap. So sa mga hindi nakapanood ng first video natin about sa mga requirements ng pagkuha ng business permits, dahil po 2023 is a new way of application. It's a new way of processing ng pagkuha ng business permits dahil tayo ay naka-electronic business permits and licensing system na po tayo. So, ito yung latest, ito yung pinakabago at ito yung pinaka-hassle-free para sa ating mga mamamayan. So, napakaganda dahil nga online na ang ating ang sistema ng pagkuha ng permit. So, mas mabilis siya. May kinalaman nandoon ang kanilang sa mga munisipyo natin or sa City Hall ang internet connection. So, kung mabilis ang connection, mabilis ma-release. Mabilis tayong matapos. So, ngayon naman ang pag-uusapan natin is renewal o business permit. So, wala naman masyado na silang pinagkaiba nung new. Nung new na requirements ng business permits na ito nga may mga guides na binigay na kaagad na requirements ito. Renewal business permits. Yan. Renewal business permits. Tapos ito, requirements for new business permits. Yan. Sa barangay pa lang kaagad dahil ang pinaka-basic nating kukunin kahit sa new man or renew ay kailangan po ng barangay clearance. Yon. So, may mga barangay na kukuha ka ng barangay clearance for business clearance. So, bali dalawang ibibigay or i-issue sa inyo. Barangay clearance and business clearance. This is barangay clearance. And yan, meron akong dalawang copy. And ay tatlo pala. At dalawang copy sa akin tatlo din. Ng business clearance. So, kumuha ako. Syempre, doon na rin yun sa barangay. So, kumuha ako ng barangay clearance for business clearance. At maliit lang naman ang bayad, 175 lang. So may mga barangay din na barangay clearance lang. Kasi yun lang din talaga hinihingi ng munisipyo, barangay clearance. At may mga barangay na nangihingi ng puro clearance muna bago kanila bigyan ng barangay clearance. May mga barangay ding hindi. So itanong nyo na kaagad, prior kayo pumunta ng munisipyo or city hall, itanong nyo na kaagad sa barangay muna kung kailangan nyo ng puro clearance, kuha na kayo ng puro clearance, tapos kuha na kayo ng barangay clearance. Marami nagkakamali dito yung mga new na pumupunta kaagad ng munisipyo or city hall. So, wag po muna, una po muna kayo sa barangay. So, barangay talaga kaagad kasi halimbawa manghingi sila ng puro clearance. So, at least nandyan pa lang kayo sa barangay nyo. And then, balik kayo sa barangay para kumuha ng barangay clearance bago kayo pumunta ng munisipyo. So, or city hall. So, ito yung, dahil nga sa BPLS na electronic na tayo, BPLS, Electronic Business Permits and Licensing System na. So, ito yung, nilagay na requirements. So, barangay clearance, ayun na nga. Sa new at saka sa renewal, kailangan ng barangay clearance. Proof of registration, yun yung DTI. So, sa mga new, matik yan na may DTI kasi ang DTI natin is 5 years yung expiration. 5 years ba? 5 years yata expiration ng DTI. So, 2019, 2021, 2024. So, ayan ang aking DTI. So, 5 years ang expiration ng ating mga DTI permit, kaya matik sa mga magre-renew is meron na tayong DTI. Okay, and then,
Ayan, magdala na rin kayo kahit sa mga renew ng ID picture. Kasi baka i-require kayo ng munisipyo. Last time, wala na. Last year yata, wala na ako nagdala ng ID picture. Ngayon, may mga pagbabago kasi dahil nga may mga pagbabago sa sistema, kaya may nagbago din sa mga requirements. So, dala na lang kayo ng 1 by 1 ID picture ng ninyo, at kung may mga bantay kayo, pati din sila kasi imi-medical din. So, sa pag-medical natin, sa mga non-related food, kagaya ng sa mga shop, sa mga trading, hardwares, yan sa mga plastic wares, or sa mga basta't non-related food, sputum lang, yung dura lang natin ang kailangan, medical. Pero yung mga related sa food, nagpe-prepare ng food, sa catering, sa mga grocery, sari-sari store, ayan, kailangan ninyo ang stool, dumi, tapos ihi, tapos kukuhaan kayo ng dugo at yung dura. So, marami nagkakaproblema. Ito pagbabago kasi ito, so marami nagkakaproblema doon sa dumi. Kaya, magdala na lang kayo kaagad ng dumi bago kayo pumunta sa City Hall or sa munisipyo ninyo para siguradong hindi kayo pabalik-balik, baka hindi kayo makadumi pag nandoon na kayo at sayang naman ang oras ninyo. Lalo na kung malayo kayo pa sa munisipyo, bumiyahe pa kayo, diba, sumasasayang. Kasi kaya naman siya, kung hindi ganun karaming tao ang pila, kaya niyang tapusin na isang araw. Kagaya kanina, kahit na maulan, sumugod ako kasi isa yan ako sa mga nauuna palagi. I make sure na sa first week talaga ng renewhan is natatapos ko yan, ako comply ko yan, yung 2 branch yung dun sa kabila. At saka dito, so, proof of renewal. Ito yung sa mga renew na lang, yung proof of renewal gross receipt natin. So, doon na rin yan. Doon naman kasi tayo magpapa-assess. So, sila ang magko-compute. Doon na rin. Tapos ipapasa. Dahil nga online, yung ating mga documents, yung ating mga requirements papel is umuusad na kahit hindi na tayo palakad-lakad doon, naghihintay na lang tayo doon sa upuan na tawagin or kasi lumalakad na yung documents or papers natin. And then, I'm sure meron na tayong TIN number kasi doon sa mga bago pa lang, sa mga new application or new pa lang ang pag-apply, first time, ayun, kailangan nila ng TIN number. So, since tayo ay renew na lang, matik, meron na tayong mga TIN number. So, doon nga pala sa TIN number, may mga nagtatanong din ito sa akin, na kapag halimbawa, 2 po ang iyong branch, is 2 din po ang TIN number. Kagaya po nung sa akin, dahil 2 po ang branch namin, 2 po ang aking, ayan, COR. Ayan, 2 din ang TIN number. So, ito yung sa first, 00 ang dulo. Tapos, sa second is 002. Pareho lang yan sila ng, first 9 digits number. Doon na lang yan sa dulo nagkakaiba. So, kung 3 na rin ang COR mo. Siyempre, 3 din ang babayaran mo pag-renewhan ng COR sa BIR. Ayan siya. So, kung 4 din ang COR. Pero, ang DTI is iisa lang. Iisa lang yung aking DTI. Kahit 2 ang branch, kasi na yun siya, sakop ng, kumbaga yung parang province, ganun. Isang province na siya, sakop na nung DTI. So, yung mayor's permit is magiging 2 din pag nirelease na siya, kasi 2 din yung babayaran ko eh. Babayaran yung mga babayarin doon sa branch at babayaran yung dito rin sa main. So, yun lang po. Wala na masyadong hassle at ayun nga, dahil napakadali na lang ngayon, doon na lang mag-ready yung mga new kasi doon madalas na may mga bayarin pa rin po ha sa mga clearances. Yun, mayroon pa rin po. Pero ito lang yung requirements na list na binigay na kailangan nating i-provide bago tayo pumunta doon kasi yung mga clearances nandoon na sa City Hall or sa munisipyo, nandoon sila sa one-stop shop, yung BOSS, 'di ba? BOSS business one-stop shop. So may mga table yan doon, nandoon na yun. Ito lang yung kailangan natin i-bit-bitin. Yun lang po. So, thank you very much at i-update ko kayo sa ating next video para sa ating mga kailangang paghandaang bayaran or yung mga in detailed na mga kailangang ihandang pambayad at kung magkano ating gagastusin sa mga babayaran natin sa business permits. So, in my next video, please don't forget to hit the like and subscribe sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Happy New Year! Happy 2023! Bye!